Ano mo napansin ko, every time you speak about coffee, legacy, ganyan, gustong-gusto mo mag-educate. Yes, yes. Ano yun, kinalakihan mo na gusto na mag-share ng information, mag-educate? Passion ko eh. So, by means of passion, automatically na nag-educate ka na pala. There's a lot of ways to learn eh. Yes, may mga YouTube na. Exactly. So, bakit mo ipagdadamot dyan? Eh, passion yun eh. Diba? Kapatid ko eh, nag-franchise siya ng Orenda. Masama ko nga kapatid eh. Pagka-open nyo, kinumaya mo yung kapatid. Bro, congrats. First failure mo. Totoo, nagkatotoo. Nagsara yung kanya. Pero willing pa rin siya. Kasi minindset ko lang siya. Matututunan mo to. Kung mag-fail ka, huwag kang sasama ng loob. Tuloy mo lang yan. Pero, nandun pa rin yung eagerness na niya magsimula. Hindi mo dapat sila bibihin na, di, ano ka, ang galing mo. I-real talk mo kasi kung hindi, wala. Hindi sila matututo. Actually, ang dami kong naging staff. Nasa abroad na. Yung iba, may mga coffee shop pa. Kung nanonood kayo, shoutout sa inyo. Ang dami nyo. ako pa nga yung nagsasabing, hindi kayo tatagal sa akin. Kasi ang galing mo eh. As Marisa, minsan, zero knowledge talaga. Tapos biglang gumaling ng gumaling. Ako na nagsasabi, gusto mo mag-ahente ka muna sa akin. Itinda mo yung kape natin, meron kang tubo. Since magaling ka magturo na ngayon, hindi aalis sa'yo yung client mo. Sino bang kikita? Di ba tayo rin? So, pinapaalis ko. The end of the day, sinasabihan ko na mag-business ka. Without puhunan. Ako yung puhunan mo. Tulong. Tulong na rin, pero at the same time, you're growing with them. You hang out with friends or hang out with family? Sa age natin, wala, family. Pero before ba? Ano ba? Singapore, Matropa ka rin ba dati? Oo. Banda, maraming kasalanan. Joke lang. Okay naman. Kasi okay naman yung path natin sa... Hindi naman naligaw. Hindi naligaw. Slight lang. Pumalik naman. Wala, kasama sa buhay yun eh. Pero thankful kay God. Diba? Right. Gina-guide ka talaga eh. Minsan pinalo ka pa ng malupit-lupit no? Pinalo ako eh. Bakit kaya gano'n no? Hintay pa natin mapalo tayo. Bago Oo. tayo napalo ka na ba pare? Yes. Yes! Parang lahat Make you humble. Nice! Oo. Pero feeling ko kailangan natin yun. Parang, tama ka na. O hindi, makikita mo na si Lord. Useless mentality natin, lalo na gusto natin may pagka-alpha. Hindi mo alam, sobrang yung pagka-alpha mo, sablay pala, ayan, sumusobra ka na. Learning. Kasi kung hindi mo experience yun, hindi, walang mangyayari sa'yo. Parang business lang. Pag di ka nag-fail, you're not going to learn. Bukod sa kailangan mo may mentor talaga sa business. Kasi at least yung mentor mo, alam niya mag-fail ka eh. Pero, i-guide ka somehow. Ako, kumuha akong mentor ko, hindi pumayag na wala. Hindi pa naman tayo successful kasi ang success sa journey. Akala nila successful ako kasi dami kong business. Sa akin, hindi. Kasi may goal ako eh. Wala pa ako dun sa goal. So, ibig sabihin, feeling ko, hindi ako successful. Pero successful ako kasi yung mali ko na itatama ako. Doon feeling ko tama ako. Okay, successful ako. Kasi sumablay ako this time, binago ko next day. Pero hindi pa siya. Journey yan. So kung lahat sana mga Pilipino matuto ng ganyan, mag-iba yung mindset, di ba? Kasi iba tinuro sa atin eh. Kasi sabihin sa atin ng teacher natin, ano gusto mong paglaki? Lahat empleyado eh. Hindi ka man naturuan how to manage the financial or your money, or Yes. have your asset. Pero nabago yun nung college na, sabi ko hindi kailangan business ako. Take charge ka. Take charge. You have to. Anong magandang impart mo sa viewers natin na as mindset ba? Do they want to be an employee or they want to go in business? Marami, good question. Kasi ako sa dami kong sinabihan, mag-business ka na lang, gawin mo ganito. Risk kasi yon. So takot. Naiintindihan ko sila. Talagang takot. Ayaw. Kasi hindi pa sila napapalo. So, darating yung time din kasi na parang medyo matisod ka ng konti, bigla mo maiisip, dapat pala ito na yung gagawin ko. So, hintayin mo lang yung moment na yun. Pero ako, payo ko, kailangan mag-take ka ng risk, get a mentor, be humble, then kailangan
pag nagkamali ka, wag kang give up kaagad. Kasi ang business, maraming failure yan. Alam nyo na, ang daming story ng businessman na successful na puro failure ng kabataan nila. KFC, taon na siya bago nagkaroon ng sarili niyang brand. Kaya buti na lang, kinonvince mo yung pinsan namin. Oo nga. Tabunan mo to. Yan. Ayun. Franchisee, tawag ba? Franchise. Franchisee ng Red Dot Cafe Red Dot. sa Queens Row. Tsaka yung best friend ko si Jan. Best friend John. Pinsan ko naman yun. Pinsan niya, yung Pinsan asawa, naman, asawa sa ng US. pinsan niya. Okay. Si Mendy. Yes, si Mendy, shoutout sa'yo. Doktoro yun, doktor. So Partnership. sinabihan mo rin, first failure. Hindi naman. Hindi naman. Kasi okay pa sila. So, ang business talagang risk yan. Risk. Pero, kailangan, mahal mo yung ginagawa mo. Yung iba kasi, ang coffee shop ginagawa nilang status. Pag mayaman ka, dapat may coffee shop ka. Ako naman, tuntua. Sige, mayaman ka, consultation ako. Pero, naginawa nilang status yun. Dapat bigyan mo ng passion yung Halimbawahin mo. Oo. Bawa, order ka ng kape, hindi ko in-explain yung kape, hindi ko ma-appreciate yun. Pero kung in-explain ko, bakit hindi mo kailangan lagyan ng asukal yan, at least somehow, may imagine mo, masarap pa naman makadura ng asukal. Oo, ngayon mamahal yung mo. Di ba? Value. Bibigyan mo ng value yung isang product. Example, yung chocolate. Ito, kinirate ko to kasi both my parents nawala nung sa diabetes. So ngayon, nag-create ako ng product na somehow may enjoy mo yung chocolate na less guilt, not really guilt-free. Kasi ang gamit nating sugar, instead of regular sugar, I use kaong. Ay, Yung iba ba yun? dagta ng kaong tree, Ah. ginawang sugar. Oo, low glycemic siya. So, healthier sa regular sugar. So, yun yung ginawa ko. Bibigyan mo talaga siya ng value bago mo ilabas sa market. Actually, hindi mo iiwan ng business first 10 years eh. Tatamarin ka niya kapag iniwan mo yan eh. Tapos mawala ng konti yung passion mo. Hindi mo maalala kung bakit ka nag-start. Lahat, even sa pagpinta, sa pagkanta, sa pagsayaw, di ba may practice? Ganon din ang business, kailangan may practice. So kahit mag-fail ka dyan, dapat i-set mo sa isip mo na pa-practice pa lang ako, okay lang mag-fail. Eh syempre, pa-practice pa lang ako, hintayin mo ako pag magaling na ako. Ganon din sa business. Wala pa ako doon sa moment na nasa practice mode pa lang din ako. Pero marami ng businessman na kahit magsarado yung bumalik sila sa dating hirap, kahit pikit nila yung mata nila, babalik ulit sila sa mataas. Kasi alam mo nila yung formula. Yung blueprint nasa utak mo. Tama. Kasi alam niya na yung meaning ng network, yung value, yung service, lahat yun. Name it, alam niya na. Payo ko lang din sa mga nanonood, no? Take the risk. Kailangan yan. Yun yung sabi mo sa akin last time. Oo. Take the risk. So, yun nga. Nauna, tatanungin ko sana sa'yo, usapang lalaki. Malidiretso siya. Sabihin ko sana, usapang lalaki. Ano advice mo sa business or ay buhay? Ay, nasabi na eh. Para masabi ko na eh. Exactly. So, bakit mo ipagdadamot yan? Passion yan eh. Nasabi nga nila, di ba, pag ikaw yung teacher, kinalo ka ng estudyante mo. You did a good Yes. job. Yes. Pre. Parang we rise by lifting others. Parang gano'n, di ba? Nalagpasan mo siya.